Magandang umaga po mga amigo. Ito po pala yung yung koi pond natin. So, introduce po natin ngayong umaga kung paano yung setup ng koi pond natin. Ito po ay low cost lang. Hindi naman to magarang koi pond. So, ayan, yung koi pond area, yung pond area talaga nasa 3 meter by 4 meter by 1.5 meter ata yung lalim niya, 1.5 meter. Tapos yung filtration system natin is naka 4 chamber. Yung unang chamber ito, yung filtration chamber pala natin nasa 1 meter by 4 meter by 1.5 meter deep. So itong unang filtration chamber natin is ito. Dito lumalabas yung tubig. Ayan, kita natin. May ano siya, may mga net siya sa ilalim. So pang ano lang, mechanical filtration. Dito sinasala natin yung mga dumi ng mga alaga natin. Yung pangalawa naman mahal kasi yung ibang media. So ginawa natin, naghanap tayo ng ibang biofilter media na swak lang sa budget. Kumuha tayo ng mga black cinder. Ito, ganito yung yung laman ng second chamber ng filtration natin. Tapos yung pangatlo, so ito net, ito black cinder. Tapos ito yung ilalim nito naka talaba shells. Yung shells na lang nung talaba nilagay natin dyan for pH control. So naka outdoor setup tayo, kita nyo naman, walang harang yan. Ayan. Tapos dito may return chamber tayo. Dito yung pump, pati yung dalawang UV light natin. So nag-set up tayo ng dalawang UV light para mag magsilbi na pampatay ng mga algae, yung maiwasan natin yung algae bloom. Tsaka yung gamit natin na water pump periha 18,000 po. Periha 18,000. So yung nakaset sa ngayon nasa 80 watts lang yung naset natin kasi nagtitipid tayo sa kuryente. So ayan, yung gamit din natin na pang aeration is yung eto, ano nga bang brand nito? Dito po, nalimutan ko yung brand. Ayan, J-Code po, PA100. So 65 watts. Lahat ng tanks natin, pati sa goldfish, kaya niya suportahan ng hangin. So kung magtatanong po kayo, nasa mga 3 years old na yung ibang koi natin. So nakikita nyo naman, malinis yung tubig. So tuwing nakakauwi ako dito sa amin, chinecheck ko yung amoy ng tubig, chinecheck ko yung kulay ng water litos. So yung water litos nga pala gamit natin para makontrol yung ammonia, yung mga nitrates, ganun. Kasi kinakain nila yon. Ginagamit yun ng mga halaman para tumubo. So symbiotic relationship, yung isda kailangan ng
ng malinis na tubig, yung halaman, kailangan nila ng waste ng isda para lumaki. Ayan. So nakikita nyo, iba yung laki ng mga water litos natin dito. So ang daming nag di-discourage sa akin na maglagay ng live na plants sa filtration ko. Pero wala akong magagawa, yun lang yung kaya ko. So mapapalaki ako kung hindi ganito yung setup ko. So ito, low cost lang yung setup ko. So, kung nakikita nyo, matitingkad yung kulay ng mga koi. So hindi ko alam kung may factor ba talaga yung feeds. Kasi yung feeds na ginagamit ko yung floater lang. Yung sa ngayon nasa 50 pesos per kilo. Kasi last time may nag order sa akin ng mga 5,000 to 10,000 fry. So nagpa-breed ako ng dalawang pair. So ayun, during paano ba yan? So hindi ko alam kung nasa feeds ba o nasa environment, nasa algae growth. Kasi nakikita natin ito dito, may konting algae. Nakikita nyo yung maitim, parang dark green na algae. So ginangat-ngat yan ng mga alaga natin So, mataas yan sa spirulina. So, din yan, nakakapagbigay ng magandang gulay sa mga alaga natin. Pero napansin ko talaga, pag direct sunlight yung mga alaga natin, maganda talaga yung development ng color nila. Tsaka during nung ilang weeks before tayo nag-breed, so kinokondisyon natin yung mga isda. Tapos kailangan natin yung optimum na feeding, yung diet nila, kailangan natin na masunod talaga yung ilang grams per fish ang maipakain sa kanila, kasi kailangan natin silang lumaki, dumami yung similya, maging condition for the breeding. So ayun, sinukat natin bawat isda, yung size nila, tapos determine natin kung ilang grams yung per day yung kailangan nilang kainin para maging condition for breeding. So ayun, sa calculation namin based sa optimum na feed per fish, gram per fish na pellets, kailangan namin ng 400 grams per day para mai-condition yung mga isda. Nung matapos na kami mag-breeding, sabi ko sa tatay ko, parang ang takaw talaga ng mga koi natin pa. So kailangan natin maghanap ng yung ibang pamamaraan, alternatives na maging healthy pa rin sila, maibigay namin yung kailangan nilang pagkain, yung dami ng pagkain na hindi naman dinideprive sila sa
kung hindi naman sila ginugutom. So ayun, sinubukan namin itong gamitin itong ginawa namin na probiotics. Ito po. Ito, kami po ang gumagawa nito, Shizen. So, isa itong high concentration na probiotics. So, probiotics lang talaga siya. So, from 400 grams, ngayon, nasa 150 to 200 grams na lang per day yung pinapakain namin. Hirap pa silang ubusin yung feeds. Tapos, na-maintain namin yung form. Nakikita nyo naman, ang bibilog ng mga katawan ng isda natin, ng mga alaga natin, di ba? So, ma-maintain natin yung kulay. Maganda yung kulay. Kasi hindi naman talaga ito mga imported. Pero makikita natin maganda rin. Di ba? Hindi naman talaga kailangan imported yung mga alaga natin. Ito, ano lang, pastime lang. Medyo pricey na rin yung iba dito. May kay Sir William D tayo na nakuha. Yung almost all of this stocks sa pan natin kay Boss Chari Wakoy. So sabi niya yung mga breeders niya is from Indonesia. So ayun, nakikita naman natin maganda naman yung yung kulay, yung quality, hindi nga lang yung parang same nung from yung mga imported. Pero okay na rin yung purpose lang ko lang naman dito pang lang. Naaalaga lang tayo dahil hobby natin. So ayun, share ko lang sa inyo kung paano ko inaalagaan to. So usually once in every 2 weeks, once in every month kami nag-a-add ng tubig. Nakikita nyo naman, lahat ng ponds dito sa area ko naka-flowing system. Pero itong koi pond, ito lang yung hindi naka-flowing. Kasi malaki talaga siya, tapos malaki naman din yung filtration system niya. Tapos kaya lang nung filtration system niya yung load ng mga isda natin. Kahit nga 24 hours, 48 hours na walang kuryente, hindi ako nangangamba na may casualty. Kahit na 48 hours pa yan o ilang araw pa yang walang kuryente, kasi enough lang talaga yung system na ano ba yan? Enough lang siya para i-handle yung ganito karaming isda. Malaki siya for this load. So hopefully may natutunan kayo. Siguro ganito kami nagpapakain. Eto. So ayan, inarbor ko yung lalagyan ng rice cooker namin. Hindi, sira to na rice cooker. So kinuha ko lang to. Tapos lalagyan natin ng probiotics yung feeds. Actually, ang Shizen is 1 liter is to 15 ml. Kaso kami yung gumagawa, kaya wala nang 15 ml. So pwede mo siyang i-dilute to 15 ml is to 1 liter of water. Tas yun yung gamitin mo para i-soak yung pellets mo. Itong feed additive natin na probiotics para lang
maging healthy yung gut ng isda. So, pag healthy yung gut ng isda, hindi nila kailangan ng maraming pellets para ma-maintain yung condition, yung healthy condition nila. So, ayan. So far, ilang buwan na tong ilang buwan na tong setup natin. Hindi tayo nagkakaproblema sa filtration, sa tubig, wala naman. Kasi mapapansin mo talaga pag sira yung filtration mo, hindi gumagana yung filtration mo, pag may ganito karaming isda na load o stocking sa pond mo, mangangamoy talaga yung tubig mo. Yun yung palatandaan na hindi talaga gumagana yung filtration. So ito, makikita natin clear yung water, healthy yung mga isda, walang amoy yung tubig. So pakain tayo. Subukan natin makita ko yun. So kami, kumukuha kami ng ang binibigay namin na pellets, ito lang oh. Ito, floater to. Yung lalagyan lang yung Hofu sinking pellet niyan. So, floater talaga tong laman nito. Ayan. So, walang daya yan. Mahal kasi yung yung Hofu sinking pellet. Pero makikita mo din naman yung positive na niya, na yung kaibahan. Pero okay din naman. Pang maintenance lang naman to. Dalawa. Tatlo. Apat. Ito. So, itong pellets na to nasa mga around 100 grams, 70 to 100 grams siguro. So ayan, lalagyan lang natin ng konting probiotics. Bibigay na natin mamaya sa mga alaga natin. So twice kami nagpapakain. Nasa 70 to 100 grams yung binibigay namin na pellets. Hindi naman tayo mayaman para bumili ng tig 300 pesos na pellets So ito lang yung kaya natin. Patay tayo sa asawa natin yan. Lagyan natin ng konting tubig from their pan. Mag-dilute yung probiotics, pati maging even yung ma-absorb ng mabuti ng pellets yung probiotics natin. Hayaan lang natin to for about ilang minutes, tapos kunin natin mamaya, pakain na natin. Makikita natin mamaya na enough lang sa kanila yung pinapakain natin. Kaninang umaga, pinakain na to ng tatay ko. So si Papa yung nagpapakain sa kanila, lalo na kung nasa trabaho ako.
nakapag-chance tayo ngayon na mag-video, na mag-vlog kasi walang pasok. So, walang mga bata. Ang dami kasi dumadaan dito. Kaya nga pala, nagtatagalog tayo ngayon kasi para maging para maintindihan naman ng ibang ng mga Tagalog o yung hindi nakakaintindi ng Bisaya. Previous vlogs natin nakabisaya eh. Tapos wala akong panahon para i-translate siya o gumawa ng yung subtitle. Kaya ito. So sa industry kasi kadalasan yung ini-introduce nila yung mga mahalin na mga accessories. Mahal naman talaga yung pump. Nasa 5,000 plus ata yung pump. Pati itong aerator na ginagamit natin. Hindi to AC/DC na aerator Ang kailangan lang talaga natin pag nag-aalaga tayo ng isda, enough space, lalo na pag koi. Enough talaga na space. Kasi kung mag-overstocking ka, tas ang liit ng space mo, pag nawala yung kuryente, nawala yung pump, malfunction yung pump, malfunction yung aeration mo, kinabukasan, patay talaga yan lahat. O swerte ka lang kung may matira. Kaya dito, siniguro natin na nasa saktong laki yung pond natin, pati yung dami ng isda kaya na i-support ng pond, ng size ng pond natin. Ang dami kasi gusto sanang mag-alaga ng mga koi o yung mga ibang ornamental fish. Kaso napapa-aray siguro sa gastos. Medyo magastos din naman. Pero pareho lang naman siguro kahit anong hobby. Isda o ornamental fish o dogs, mga poor parents natin dyan. Gumagastos talaga pagdating na sa alaga natin. Kasi itong mga koi, kung gusto mo talaga gumastos, may paglalagyan talaga yung pera natin. Kasi kung bibili tayo ng mga top quality na mga pellets, so, nasa mura na siguro yung 300 pesos per kilo. So ayan, so imagine 300 pesos per kilo, mas mahal pa, ilang beses pa yung yung kilo ng bigas. Pero kung itong mga alaga ko yung papakainin natin ng 300 pesos per kilo, siguro ilang feeding session lang. Uubusin ito yung 1 kilo in 5 days. So 300 in 5 days, masakit din yun. 5 days times 6 in 1 month, 1,800 din yun. So hanap tayo ng ibang paraan, di ba? Hanap tayo ng alternative. Gaya din sa ibang paghahayop, di ba? Pag grow tayo ng mga manok. Ayan. Nahanap din tayo ng mga alternative na may na may na pwedeng i-swap natin for those high quality na feeding. Minsan gumagamit sila ng ibang may mga iba silang pinapakain like yung mga azola, gano'n. Itong ko'y kumakain dito ng azola pero hindi ko lang inuintroduce.
Kasi may mga ano din naman eh. May lumot din naman. Para angat-ngatin nila yung lumot. So, ma makontrol din yung growth ng lumot. Kasi ninangat nila. Pero nakikita nyo naman, hindi masyadong makapal yung lumot na tumutubo sa pan natin. Eto, ready na to ipakain. Ganito yung pinapakain natin sa kanila. Tingnan nyo. Mapapansin nyo, ilang minutes lang yan. So, subukan natin subukan natin i-measure yung ilang minutes bago nila maubos. So yan, ang lalaki ng mga koi natin. Malalaki na yan. Nasa, yung iba na, almost 2 feet na ata. Nasa 20 inches pataas na yung iba niyan. So, tingnan nyo lang. Observe natin ilang minutes sila maubos. So kung napansin nyo, walang payat dyan na na alaga natin. Mabibilog yung yung body structure nila, ang bilog. So kung mapapansin nyo, kung nasa pet shop kayo, bibili kayo ng koi para alagaan, kadalasan malalaki yung ulo. Bihira kayong makakabili yung body form niya pabilog. Usually, malaki yung ulo, maliit yung katawan. So yun yung palatandaan na hindi mataba yung yung isda. Eto, makikita ninyo, kahit male na mga koi natin mabibilog yung yung structure ng katawan, pabilog yung structure, makikita ninyo. Ayan, hindi sila masyadong matakaw, di ba? Parang makikita ninyo. Ayan. So, hindi naman talaga masyadong magastos yung pag-aalaga ng mga ornamental fish. Nasa diskarte lang yan. Konting research. Saka, before kayo bumili ng malalaking koi o mag-alaga ng napakalaki o yung mga malalaking adult na mga koi, set up nyo muna lahat. Set up nyo yung pan, set up nyo rin yung filtration. Hanap kayo ng mga alternatives kasi di naman talaga kailangan mamahal yung Kasi mahal yung mga lava wraps, mahal yung pumis, mahal yung K1, di ba? Yung mga Japmat, ang mahal nun. Naku, hindi ko kaya hindi ko ma-imagine kung yun yung ginamit ko. Ito lang yung kaya natin. So, ang bottom line lang dyan, ma-maintain natin na healthy yung alaga natin. Saka hindi nagugutom. Ayun. Yun lang yun. Tapos, tingnan nyo naman. Maganda din naman ang kulay, di ba? Ayun. Yung alaga natin. Nakikita rin nyo. Walang filter yan, ha? So, yan talaga yung totoong kulay nila. Kung nakikita ninyo, yan talaga, hindi natin i-edit yan. Last time, yung nagpo-condition kami, na hindi pa kami gumagamit ng probiotic.
Grabe talaga ang takaw nila. Yung parang yung 400 grams. Oh, I mean, yung every morning saka afternoon kami nagpapakain eh, twice a day. Yung 200 grams, parang ilang minuto lang talaga yun. Ubus talaga. Wala talagang matitira doon. So, eto, pasalamat din kami na ah, sinubukan din namin na gamitin tong season. So, nakita din namin yung potential niya. Healthy yung isda. So, pati yung health ng tubig. Maganda yung quality ng tubig. Hindi na spoil. Hindi ko lang alam. Hanap kayo ng alternative. Lalo na yung sa mga fellow fish keeper ko na nagpupoy. Ito yung yung parang low cost na pag-aalaga. Hindi natin kailangan ng libo-libo yung maintenance natin a month. So yung maintenance natin a month, yung hindi tayo nakakaubos ata na nasa 300 pesos per month. 500. So kung bibili tayo ng koi king, mga ganun, nasa 300 pesos per kilo yun eh. So, yung floater na ginagamit natin na yung para sa mga tilapia, napansin nyo kung pupunta kayo sa mga agri-bait supply, mapapamura kayo, tapos lang, hanap lang kayo ng probiotics na magagamit ninyo. Pwede rin kayong order. Maganda din talaga yung effect ng probiotics na ginagamit niya. Kami nga pala yung gumagawa yung season. Ayan. Paubos na rin yung pellet. Medyo busog pa kasi ito sila. Kakakain lang nila kaninang umaga, nasa mga 3 hours pa lang yung hindi nila maubos Ako simula bata, mahilig na talaga ako sa isda. Pero ngayon ko lang ngayon ko lang to na maximize na nagsarili na ako. May trabaho na. Kaya yun, may konting pera, pagawa ko ng sa harap ng bahay. Di pa nga natatapos yung yung buong bahay nauna na yung pan. Nag-trade din ako ng goldfish. Yung goldfish nila yung main na pinitrade namin dito sa farm. So nagpa-farm talaga kami ng goldfish, pati koi. Pero yung koi, bihira lang ako magpa-breed kasi wala akong mud pan na mapaglalagyan ng mga fry. Yung goldfish madali lang i-manage kahit konti lang yung yung space mo. Yung koi, kailangan nila ng malaking space para lumaki, saka hindi mag-fish kill. Kung napakaliit ng area mo, sayang din.
Ayan, paubos na yung ano, yung pellets natin na binigay. Nakakawala na ano, ng stress, di ba? Pag yung tuwing umuwi ako dito ako nagtatambay. Hindi ako naglalaro ng ML. Eh dito nauubos yung oras ko. Check nung water parameter nila. Usually doon sa goldfish nauubos yung oras ko. Dito parang relax lang talaga ako pag ano. Pag sakoy ako nagmamasid sa so nag-o-observe. Pag ino-observe ko yung koy parang relax lang talaga kasi tingnan mo lang yan eh. Yung mga isda wala ka namang poproblemahin dito. Medyo ano sila, napansin niyo, medyo parang takot sila na mag-surface. Takot sila pumunta sa surface kasi last time nung nag-set up kami for breeding, nung kumuha kami ng specimen, pumili kami ng mga breeders, and lumusong kami ni Papa. Tapos parang takot na sila nung makita ng tao. Parang na-trauma ata yung mga isda. Pasensya na kayo sa Tagalog natin. Medyo matigas. Bisaya talaga. Pasensya na kayo. Pero hopefully may natutunan kayo sa vlog natin na to. So next time, kung may makita akong parang importante when it comes sa pag-aalaga ng koi o kaya yung sa mga goldfish natin, papublish ko na lang din sa vlog. So for now, I hope you enjoy watching my video and stay tuned for more stay tuned for more videos from our vlog. Paano ba? Ano ba sabihin? Ayan. Sa uulitin na lang. Stay tuned kayo mga amigo for more videos and learnings with us. Bye!